So, patulog na sana ako tapos bigla 'tong lumabas sa feed ko. So, na-curious ako anong meron sa kanya. Nag-check ako dito ng mga video sa TikTok, wala kang makikita kasi nga sobrang brutal nung nangyari. So, viral 'tong si Micaela ngayon na taga Taytay, Rizal. Kuhang-kuha sa CCTV yung nangyari. So, ang una, nandun siya sa daan nakatayo, tapos umupo siya. Tapos biglang merong batang lalaki, 10 years old na dumaan. Sinundan niya yon tapos sinaksak niya sa likod. Nung nakatatlong beses to siya nasaksak, napahiga na yung batang lalaki. Ang sabi sa balita, naka-22 na saksak tong si ate girl. Nakakaloka. At ito yung pinaka nakakaloka dyan. Kasi after niyan saksakin yung bata, arang nanghingi siya ng tulong or sinabi niya na nakasaksak daw yung bata. Pero siya yung sumaksak. After nun umalis pa siya. Hindi niya alam na nakuhanan sa CCTV yung mga pinaggagawa niya. Grabe nakakatakot siya. Nahuli naman na siya and yung bata is nasa ospital. Kaya ingat-ingat sa lahat. Lalo na sa mga bata, Diyos ko nakakaawa. Na malaman ang kabuuhang detalye. Dito sa kanila mismong tirahan ay nakausap namin ang lolo ng sospek. Nung ako'y lumabas, sabi ko, Mika, ang daming dugo niya sa kamay tsaka sa damit. Sabi ko, umuwi ka na, pumasok sa loob, baka mabugbog ka ng mga angkan ng ayaw niya. Sabi ko, anong dahilan? Bakit mo nakuhang saksakin yung bata? Ano ba ang dahilan? Alam mo na yung daddy kung tawagin ako. Anong alam mo? Ba't mo sinaksak yung bata? Hindi ko yung alam na 30 na yung saksak. Ballpen kasi nakita ko hindi ko pa nakikita yung CCTV. Nung makita ko, inupuan pala niya. Saksak na saksak. Naka-30 na yung saksak ko. Tapos, sabi ko, pasok ka na. Sabi niya, ikaw ang pumasok. Kilos niya pananalita. Nakadroga. Wala siyang kahistory. Oo, kasi nagtrabaho lang siya sa bar. Ang bar naman, hindi naman siya nagpapakalakalang katawan. Promoter siya eh. Parang siya yung nag-i-introduce sa mga kliyente. Kasi parang pinatikim lang siya eh. Binarkada niya sa Taytay, pugod pala ng mga drug addict yun. Hindi niya alam, mga lalaki at babae. Nang makausap ng mga pulis ang sospek na si Mika, sinabi nito na ang dahilan ng kanyang pananaksak ay inggit. Dahil ang bata ay mayroon raw na kumpleto at masayang pamilya. Inamin rin naman ng lolo ni Mika na may kahinaan nga raw ito sa pagdidesisyon sa buhay at tamad. Pero kahit pa ganito, napakabait raw na apo ni Mika. Napabarkada lang daw ito sa mga nakatikim at lulong sa ipinagbabawal na gamot. Malo siya. Hindi ko matanggap. Hindi ko matanggap na. Sabi ko, Apo, magtapos ka na, tsaka ka na bumalik sa trabaho. Iba na yung meta matapos. Sabi niya, Daddy, babalik ko sa trabaho para may pera tayo. Huwag na, tsatsagayin ko magtrabaho, may trabaho naman ako. Sinubukan naming makuha ang panig ng pamilya ng biktima, pero nang pumunta kami sa kanilang tahanan, wala kaming naabutan. Pero ayon sa kapulisan, ito ay na-confine ngayon sa Amang Rodriguez Hospital at patuloy na nagpapagaling. At dito po natin